Napakainit pa rin ang usapan sa pagkakaaresto ni FPRRD at isa nga itong tinatawag na divisive issue sa ngayon. Pag-usapan natin yan, panandalian with political analyst Ronald Llamas. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Llamas. Magandang gabi, Corina. So, Lahat ng iyong tigapakinig. yes, the question of the day is, talaga bang na-overtake na ng pagkaaresto ng dating Pangulo ng ICC ang na-overtake na ba itong pagkakadakip kay dating Pangulo ang impeachment bilang main issue leading to the midterm elections? Mukhang hindi naman. Yung impeachment is still an issue, bagaman kino-cover ng media ay mas itong arrest at saka yung itong trial ni ex-President Digong sa ICC. Pero kanina nga may mga pumunta na sa Senado para tignan, para i-check yung lugar kung sakaling magsimula na yung trial. So kahit hindi yun ang dominant ngayon sa media, tingin ko ay siya ay magpapatuloy na issue. No? At either early before the elections or after the elections, ito ay magpapatuloy. Yung Senate sa trial court. Walang choice yung Senate kung hindi gawin ito. Ang debate na lang ay kung kailan ito gagawin. Well, mukhang hindi po nagpapatinag si Senate President Chis Escudero, kaya palagay natin pwede nating i-assume na ito po'y pagkatapos na ng eleksyon. Well, yung statement ni Senate President Chis ay ito gagawin pa rin sa 19th Congress. After kasi ng election, may 6 to 8 session day pa yung 19th Congress, yung lumang Kongreso, bago mag-assume yung bagong Kongreso na mananalo sa midterm election. So, sa ngayon, hindi pa niya binabago na ito ay magsisimula sa 19th Congress at pwedeng magpatuloy sa 20th Congress. Yung mismong resolution kung mako-convict o hindi si Vice President Sara. Pero tama ka, Corina, pwedeng maka-apekto ito kung paano boboto yung magiging conduct ng mga senador. Yung isang side, ang sinasabi, ay pwede itong makapabor kay Vice President Sara dahil dito sa nagsisimulang parang mga demonstrasyon sa Davao at saka sa Cebu. Ang iba naman, ang sinasabi ay baka mas mahirapan yung mga senador dahil yung crimes against humanity na dati ay theoretical, ngayon ay konkreto na. Ito ay nakasampa na. At iiwas naman sila na sumuporta doon sa grupo na identified dito sa crimes against humanity. So, ganun yung, depende siguro, Corina, kung sino yung mas magdo-dominate na narrative or sa tawag natin ay spin. Kung sino yung makakakuha ng mas maraming bahagi ng populasyon for or against dito sa trial para gamitin o i-weaponize para dito sa impeachment. So kumbaga ang maglalaban po ay ang impeachment o pananagutan ni VP Sara sa bayan laban sa tinatawag na sympathy vote para po dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes. Yung nakikita natin ngayong sympathy vote ay basically dun sa kanilang base na, yung kumbinsido na. Halimbawa, may 30,000 na nagrally sa Davao, hindi naman nakakagulat yon dahil halos forever ay mayor na si Digong sa Davao. Tingin ko yung battleground ay mas dito pa rin sa NCR or sa Luzon. Sinubukan nilang mag-rally last Saturday sa Liwasang Bonifacio pero less than 1,000 lamang ang dumalo. So medyo pag sinabi mong groundswell, medyo wala pa ron. No? Wala pa ron. Okay. Yung nakikita natin ngayon ay hindi pa groundswell dahil ito yung mga talagang kumbinsido na. Ito yung mga dating base ng mga Duterte. Correct. So these are the same people who voted for Duterte in the first place. May naririnig po kaming bagong dumating daw, hindi pa namin ito nakukumpirma ng personal, na bumaba ulit ang approval ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala po ba kayo na ito ay dadaos-dos na talaga at bubulusok dahil po sa isyong ito? Well, depende yan, no, Corina. Dahil usually naman, mas mababa naman talaga ang approval rating ng presidente kaysa sa vice president. Historical yan. Dahil yung lahat ng problema ng bansa, may isisisi mo sa presidente. Kaya hindi yan nakakaapat. Pero kailangan din natin makita saan sila nanggaling. No? Halimbawa, si ex-President Duterte nanggaling sa
a high of 93%. Nasaan na siya ba ngayon? Si Vice President Sara nanggaling din na halos ganyang kataas. Kaya mas ang titignan natin yung movement of numbers rather than absolute numbers. Ganon din si BBM. Saan ba siya nanggaling? At gaano kalaki yung kanilang ibinababa? Ang alam ko may maglalabas ng survey results this Friday tungkol dito sa kaso ni Digong, no? At sa impeachment. Siguro pag lumabas yan this Friday ay makikita natin kung may epekto ba o at least meron na bang nagsisimulang epekto itong impeachment at itong trial sa pagtingin ng mga tao. So hindi pa ho kayo kumbinsido na mayroon nang tipping point na sympathy vote, kumbaga, para sa lahat ng maka-Duterte para po sa darating na eleksyon? Hindi pa ako kumbinsido at yung pagtingin nila na makaka-apekto to sa kandidato nila ay hindi ako naniniwala. Dahil yung karamihan sa kanilang kandidato ay sobrang layo para in less than 2 months ay makapasok sa winning 12. No? Ikalawa, ang labanan lang dyan ay practically 1 or 2 seats na lang eh. Dahil yung 10 halos sigurado na yon. At doon yung naglalabanan ang mga magkakakampi. No? Doon maglalaban si Bato at si Amy Marcos. No? Kaya yung last 2 na yan ay medyo malabo pa. Kaya yung kung gusto nila i-weaponize itong impeachment or itong trial para sa midterm election, ay duda ako na yan ay makakaapekto dun sa mahigit 10 o 11 na kandidato for the Senate ng Duterte Party, ng PDP Laban. Okay, marami pong salamat sa impormasyon, political analyst Ronald Llamas.